nung kalagad, no? Sa lugar na tinatawag na Getsemani. Pagdating nila roon, ito po yung Garden of Getsemani. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, maupo kayo riyan. Pupunta ako sa banda doon upang manalangin. Sinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, si John at saka si James. Yun po yung malalapit na nandiyan sa kanya. At nagsimulang nabagabag at naghinagpis ang loob o lubos ang ating Panginoong Yesus. At sinabi niya, para akong mamamatay sa sobrang lungkot. Dito lang kayo at samahan ninyo akong magpuyat. Lumayo siya ng kaunti at lumuhod sa lupa at nanalangin. Ama ko, kung maaari ko ay ilayo niyo sana sa akin ang mga saro ng paghihirap na ito na darating sa akin. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. Sa ibang salin po, hinahanap ko yung salin na yun, hindi ko makita, 4 na Bible na yung tinignan ko eh. Hindi ko matanda. Sa ibang salin, ang nakalagay po doon, sa sobrang hinagpis ng Panginoong Jesucristo, that time, ito po yung time na malapit na siyang dakpin. At ipapako sa krus at pahihirapan at papatayin. Ito na po yung point na yon. Kaya siya nanalangin sa Garden of Gethsemane. Meron pong ibang version ng Bible na ang nakalagay po doon ay sa sobrang kapigatian ng ating Panginoong Yesus, ang tumulo daw po na bawi sa kanya ay parang patak ng dugo. Kaya sinampol ko sa inyo kay Aquilio, pwede pa rin mangyari sa atin yun. Sa sobrang tindi ng paghihirap na iniisip mo na gaganasin mo sa katawang lupa ng ating Panginoong Yesus, pwede pa na talagang mangyari yun. Na magkaroon ka na agad ng internal bleeding at sa pagpawis ng iyong katawan, yun na agad yung lalabas. Di ba pwede yun? Sa sobrang tindi ng pag-iisip mo, pagka po pala nagalit ka ng matindi, possible may pumutok na ugat sa'yo. Tama ba? Tama ba? Kaya yung mga high blood, ganun yung nangyayari. Ang Panginoong Yesus, sa pagkakataon ito, parang ganun yung kanyang nararamdaman sa sobrang tindi. Pero hindi po siya nalulungkot dahil mamamatay siya. Nalulungkot siya sapagkat papasanin niya ang kasalanan ng buong tao, ng buong mundo. Sa pamamagitan ng isang Diyos na banal, ay papasanin niya yun. Mapapasakan niya ang lahat ng iyon at siya ang aakok. Nakuha niyo po? Kaya hindi po siya nalulungkot o natatakot dahil mamamatay siya. Sapagkat alam niya na hindi siya kayang patayin. Nakuha niyo po ba? Kasi po espiritu siya eh. Pero dahil siya ay nasa katawan lupa, nararamdaman ng kanyang pisikal yung hirap na kanyang dadanasin. Mga kapatid, anong hirap ang dinanas nyo na at dadanasin pa na mas titindi pa sa karanasan ng ating Panginoong Yesus? Dalawang po yung gusto kong maintindihan nyo rito, mga kapatid, bago nating alalahanin na tanggapin yung tinapay at saro na simbolo ng kanyang katawan ng dugo. Una, no? Hindi po siya karapat-dapat na tumanggap ng parusa at paghihirap na noon. Sapagkat wala po siyang kasalanan ginawa. Okay? Mahirap pong magbayad ang isang tao ng kasalanan na hindi naman siya ang gumawa. Halimbawa, ikukulong ka 20 taon. Hindi naman ikaw ang nagkasala, yung katabi mo. Papayag ka ba? Hindi ka papayag. At napakahirap ng pagtutusahan mo. Okay? 20 taon ang mawawala sa buhay mo. Sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay. Dahil sa kasalanan hindi mo ginawa. Ito po yung pinakamabigat. Ang Panginoong Isus po natin, pinatawal siya na siya ay masama at makasalanan. Papatayin siya, hindi dahil sa kanyang sariling kagagawa, kundi dahil sa kagagawa ng bawat isa po sa atin. Minsan tayo, sarili na nating kagagawan kung bakit tayo nahihirapan at nasasaktan. Kung bakit tayo parurusahan, sarili nating kagagawan. Pero tayo, ang sinisigaw pa rin natin, hindi mo kasalanan yan. Wala akong ginawa dyan. Tayo pa yung nagagalit. Tama mo ba? Ganyan tayo mga tao. Pero ang ating Panginoong Yesus, sa pagkakataon nito sa pangalawang makikita natin dito, matututunan natin. Ang sabi niya doon sa bandang huli ng kanyang panalangin, kung maaari po sana,
hindi ko nadanasin itong matinding hirap na ito. Kasi alam ng Panginoon eh. Pero ang sabi niya, Ama, huwag na yung sarili mong kalooban ng masunod, kundi yung sa iyo. It doesn't mean then na hindi willing ibigay ng Panginoon Isus yung kanyang sarili. Baka mamaya isipin natin, makonfuse tayo. Ba't gano'n parang ayaw ibigay ng Panginoon Isus yung kanyang sarili? Para pahirapan at tubusin tayo. Hindi po gano'n ang ibig sabihin nun. Ang ibig pong sabihin nun, willing siyang ibigay yung kanyang buong buhay para sa atin. Sapagkat ang panalangin niya, sabi, huwagkat maaari, ay hindi na siya dumaan doon. Pero, hindi pa rin yung gusto niya, yung kalooban niya ang masunod, kundi yung kalooban ng Panginoon na siya ay magdudusa sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan natin lahat. So, ibig sabihin, nandun yung kanyang puso na handang-handa niyang ibigay ng lubusan para sa iyo at para sa akin at para sa ating lahat yung kanyang buhay. Maghirap man siya, magdusa man siya, sa kanya man ipataw ang lahat ng kasalanan natin, handa na itong pagdusahan. And in fact, pinatunayan niya po ito. Habang yung proseso ng kanyang pagdurusa at paghihirap na ginagawa sa kanya, ang sabi po ng Bible, hindi po siya umimik. Tama? Ang ibig sabihin ng hindi siya umimik, hindi siya nagreklamo, hindi siya nanumbat. Dapat kayo pa ako dito eh, ba't ako pinako dito? Hindi. Wala tayong narinig na ganun sa kanya. Kaya ang sabi sa aklat ng Isaiah, para daw siyang pipi, para daw siyang tupa sa katayan, nakakatayin, na hindi umiimik. Ganun po ang Panginoon Jesus natin. Pero nung una niyang binukas yung kanyang bibig, nung pinahihirapan na siya ng mga tao, ang una niyang sinabi, ano una niyang sinabi? Ano una niyang sinabi? Ama, patawarin niyo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nung unang bumukas yung kanyang bibig, nung pinahihirapan siya at papatayin siya, ang bukas at sabi niya, Ama, patawarin niyo silang lahat. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tama? Ganun po kapait at kabuti ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, patuloy po namin ngayong sinasamba at pinasasalamatan. Sapagkat minsan pa, paulit-ulit po namin aalalahanin sa aming buhay na walang pwedeng makagawa ng katulad ng ginawa niyo po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Na ikaw ay Diyos, walang kasalanan, banal, ay nag-alay ng lubos ng iyong buhay para sa amin. Yung pong nagkatawang tao ka lang po sa laman, pero Diyos ka sa ng Espiritu ay sapat ng dahilan. Katibayan naman mo po kami. Pangalawa, kung nagkatawang tao ka, pinahirapan ang iyong lupang katawan. Pinatugo ng mga taong pinag-alayan mo ng iyong buhay. Pinahirapan ka hanggang nilagot ang iyong hininga. Subalit salamat, sapagkat ang Diyos po namin ay nalagot na ng hininga ang kanyang lamang katawan. Hindi ang kanyang espiritu. Hindi ang kanyang kapangyarihan. Na nagdulot ng buhay na walang hanggan sa bawat isa po sa amin. Na nagdulot ng paglilinis at pagpapatawad ng aming buong kasalanan. Kaya salamat, Panginoon. Every time na naalala ka namin sa aming pagsamba, hindi po namin kayang suklian ang lahat ng ginawa mo ito. Maliban na lang na ikaw ay sambahin namin ang aming buong puso sa mga oras na ito. Kulang ang aming pasasalamat. Kulang ang aming buhay na nag-iisa lang. Kulang ang lahat ng paglilingkod, sakripisyo, pagtitiis namin, alang-alang sa ginawa niyo. Kulang ang lahat ng ito. Sumasapat lang ang lahat ng ito dahil sa iyong biyaya, sa iyong ginawa, Panginoon, sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo. At habang kami nabubuhay, nararapat na ikaw ay aming paglingkuran at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat tunay na ang ginawa mo ay sanga
paggawa ng isang tunay na Diyos na nagmahal po sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo. Patuloy ka namin inaalala at sinasamba sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.